Hello mga J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to ngayon 2023, i-review natin ang isa sa malupit na lumabas sa entry-level smartphone last year, ang Infinix Note 12. Maganda pa kaya siya ngayong 2023? Tara mga J-Vlog, check natin. So for today's video, ayan mag-review tayo ng isang Infinix smartphone ulit, ang Infinix Note 12 naman. Kung nakakalungkot, last year hindi ko talaga na-review nang lumabas itong Infinix Note 12 G96. So ngayon, tumingin ako sa Green Hills at nakakuha tayo ng very affordable na lang na Infinix Note 12 G96 and nakuha ko na lang to sa halagang 6,000 pesos. So, syempre, mas mura na siya, of course, second hand na lang. And ngayon, meron na tayong time para may review ang Infinix Note 12 G96 at kung okay pa ba ito ngayon 2023. Kasi sa mga vina-vlog ko sa Green Hills, sa mga Android smartphones, ito rin ang unang tinitignan, Infinix Note 12, kasi napakasulit nito. Pinaka main na advantage or yung spec nito is the AMOLED display. So naka-AMOLED na kasi itong Infinix Note 12 mga ka-J-Vlog, kaya absolute yung performance niya when it comes sa display quality. And mamaya tatalakayin pa natin further yan. Yun, makakuha na rin kayo nito ng second hand sa Green Hills ng very affordable na lang. Iba may box pa nga na ma-offer ang Infinix Note 12 G96, and itong nakuha natin is 8GB 128. So 6,000 pesos lang po to at may kasamang freebies like tempered glass, charger, and case. So, yun naman ang malupit dito sa, kahit bumili kayo ng second hand sa Green Hills, ay makakapag-provide naman sila ng mga freebies para sa inyo. So, yung SRP pala nito last year, the 8GB 128, ay nagkakalaga ng 8,999 pesos or almost 9,000 pesos ang Infinix Note 12 G96. Tapos, yung pinakamala variant, which is 8GB 256, ay nagkakalaga ng 9,999 pesos or almost 10,000 pesos. So, yun, ang pinaka-favorite part kasi ng mga consumers dito is the AMOLED display, kumbaga nitong Infinix Note 12 G96. And ito namang nakuha natin sa Green Hills ay all goods, makinis siya mga J-Vlog. So, wala naman siyang any gano'n na super sign of usage at meron pang protector siya sa likod. So, talagang ingat na ingat nung first owner itong G96 niya, kumbaga. Ayan, wala ring ganong kagas-gas sa screen niya mga ka-J-Vlog. So all goods. Kaya yung pagbibili rin kayo ng second hand na Android smartphone sa Green Hills, kailangan din kayo maging mapanuri when it comes sa mga quality, kumbaga. So syempre, expect nyo na yung iba may sign of usage yan kasi second hand lang. So okay naman, all goods naman yung nakuha nating Infinix Note 12 G96 sa Green Hills. So next naman, tignan natin yung nabili nating Infinix Note 12 G96 sa Green Hills. Ayan. So, swerte tayo dahil yung nabili natin is merong protection sa likod para, ayan, iwas gas-gas. Okay na okay, di ba? So, meron na siyang carbon sticker. Ayan yung kanyang camera, dual camera, triple camera setup to mga ka-J-Vlog with the 50 megapixel main camera na f1.6 aperture na good for low light. Meron tayo dito, box type na rin si Infinix Note 12 G96. Very light lang itong smartphone na to and slim type siya. Ang maganda rin nito, matte finish yung kanyang frame. So explore natin yung kanyang buttons. Sa right side nandito ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone wala po tayong makikita. Sa left side is yung kanyang SIM card slot. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. At ang magandang balita, dual stereo speakers po si Infinix Note 12 G96. Tapos yun nga lang, naka-notch display pa rin itong smartphone na to. Ayan, so hindi ginawang punch hole to ni Infinix. Ewan ko kung bakit, siguro dahil naka-AMOLED siya and standard lang na 60Hz refresh rate lang itong smartphone na to. So last year yan yung isa-sacrifice nyo kumbaga para makuha yung AMOLED display sa ganitong halaga. Pero syempre ngayong taon, marami na ring mga entry level ang nagsisilabasan na AMOLED and naka-punch hole na with 120Hz screen refresh rate pa. Si Infinix Note 12 G96 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is meron 50 megapixels with f1.6 aperture. Meron siyang 2 megapixel depth sensor and a VGA AI lens.
Sa front camera naman, meron tayong 16 megapixels and capable ng Full HD 1080p video recording. Screen si Infinix Note 12 ay meron 6.7 inches AMOLED display na meron resolution ng Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na meron 393 pixels per inch. OS naman out of the box, naka Android 12 siya with XOS 10.6, pero good news, ngayong taon ay support niya ng Android 13 with XOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G96, meron tayong octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.05 GHz, and sa GPU, meron tayong Mali G57MC2. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33-watt fast charging. So next naman pag-usapan natin yung gaming performance si Infinix Note 12 G96. So itong smartphone nga na to ay equipped ng very powerful din na sa entry-level segment, of course, na MediaTek Helio G96. So itong chipset na to ay okay na okay for gaming. Nag-game test ko na si Infinix Note 12 G96 sa ML, COD, Genshin. Nagulat ako sa performance sa Genshin, mga ka-J-Vlog, dahil kayang-kaya niyang i-handle yung larong yan sa mataas sa settings na naka-on yung motion blur. Yun nga lang, syempre sa sacrifice na medyo uminit siya nung naglaro tayo ng Genshin. Asahan nyo na yan kasi napakabigat ng laro na yan. Kaya karamihan talaga ng smartphone, pag maglalaro kayo sa high settings ng Genshin, ay nag-overheat talaga ng mabilisan. Kaya ang isasuggest ko sa inyo, kung maglalaro kayo ng matagal ng Genshin dito, set nyo na lang siya sa mababang settings para naman makalaro kayo ng mas matagal. When it comes sa ML, COD, mga ka-J-Vlog, okay na okay ang kanyang performance. Wala tayong experience sa mga any frame drops habang naglalaro dito, especially sa Mobile Legends. So kung naghanap kayo ng smartphone ngayon, 2023 na very affordable, na kayang-kayang ML with ultra graphics pa, consider nyo na etong si Infinix Note 12 G96. Napakalaking tulong po nung AMOLED display niya dahil ine-enhance pa nung display yung graphics ng nilalaro nyo. So yun, okay na okay yung ML, very detailed yung graphics dahil nga naka-ultra graphics tayo. Kahit nasa LOL, kahit sa COD, very smooth yung performance niya, movement, kahit na nakikipaglaban tayo, okay na okay po ang kanyang performance. So I think, so yun nga, pinapatunayan ni Infinix nga itong Note 12 hanggang ngayon ay isang gaming smartphone sa entry-level segment at paniguradong may bubuga pa to sa mga ibang entry-level smartphone na lumabas ngayong taon. Okay na okay din ang kanyang battery performance. Malaki rin yung 5,000 mAh, perfect for gaming. Tapos tinero naman pa to ng fast charging for hassle-free charging. So battery test tayo dito sa Infinix Note 12 G96 at maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mga bawas. So first na lalaroin natin is ML at itong ating settings. HD mode na on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 89%. 30 minutes. So mga J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 79% sa 30 minutes natin ng paglalaro dito sa Infinix Note 12. So napakaganda po ng battery niya. So next naman mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Infinix Note 12 G96 at kung bakit po napakasulit pa rin ngayon neto i-purchase ngayon 2023. Number one, of course, sa kanyang AMOLED display. Ito talaga yung mamamangha kayo sa display netong Infinix Note 12 G96 mga J-Vlog dahil sobrang ganda po, very crisp and very vibrant yung display netong Infinix Note 12 G96. Panigurado pag maglalaro kayo ng games dito or manonood ng movies like sa Netflix, panigurado ma-enjoy nyo po yung viewing experience nyo while using the Infinix Note 12 G96. Pero sad to say, support niya lang po ang standard na 60Hz refresh rate. I think yan yung isang
kinoskat nila para ma-achieve ang AMOLED display sa ganitong presyo last year. Pero ang magandang balita this year kasi mga ka-J-Vlog, yung mga lumalabas na entry-level smartphones ay nag-o-offer na po ng mga AMOLED display, lalo na sa ganitong presyo na almost 10,000 pesos. Number 2 sa chipset. So the MediaTek Helio G96 ay ilang beses ko na po yan na game test mga ka-J-Vlog. Okay na okay po yan for gaming, Genshin, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, LoL Wild Rift. Kayang-kaya po yan i-handle in high settings. So in short, the Infinix Note 12 G96 is a gaming smartphone pa rin ngayong 2023 at kayang-kaya pa rin makikipagsabayan yan sa mga ibang entry-level smartphone na lumabas ngayong taon din. Kasi ang magandang balita rin dito, kasi mataas din ang RAM at ROM na ma-offer ni Infinix Note 12 G96, 8GB 256 and 8GB 128. Okay na okay and all goods po yan for gaming. At hindi pa tayo nagtatapos doon dahil expandable pa po ang RAM niya up to 8GB. Alam ko naman yung mga iba sinasabi yung extended RAM ay isang marketing get up. Yes, for me, ganun din naman yan. Nakakatulong din naman yung extended RAM kahit papano, like for multitasking. Pero when it comes sa gaming, wag nyo pong aasahan ng extended RAM, ha? Ang parati yung titignan while playing is of course the physical RAM pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Number 4, of course, sa operating system. To be honest mga J-Vlog, nagulat ako kasi wala akong alam sa track record ni Infinix when it comes sa updating ng kanilang mga software. Pero ito good news dahil itong Infinix Note 12 G96 ay na-support po ng OS update. So Android 13 na po with XOS 13 na si Infinix Note 12 G96. Pakita ko sa inyo as a proof. So yun mga J-Vlog, kung makikita nyo, Android 13 na si Infinix Note 12 G96 with XOS 13. Kasi nung lumabas to sa market, naka-Android 12 lang to with XOS 10.6. So yon, meron ng patunay para sa akin na nag-update na rin pala si Infinix sa mga older smartphones nila na Android. Ng Android and of course yung kanilang manufacturer's UI. So yun, kung naghanap kayo ng Infinix Note 12 G96, okay na okay siya i-recommend. Matagal nyo pa ito magagamit mga J-Vlog dahil na-support pa siya ng Android 13. Number 5, of course, sa kanyang fast charging. So, hassle-free na mag-charge, of course, sa Infinix Note 12 G96 dahil support niya na ng 33-watt fast charging. So, while playing, nalobat kayo, hindi kayo mahihirapan. Charge nyo lang na ilang saglit. Charge nyo lang na ilang minuto. After nun, madali lang naman siya ma-full charge and good to go agad kayo maglaro ulit sa inyong smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, yung review natin ngayon dito sa Infinix Note 12 G96 ngayon 2023. So ako tatanungin, definitely okay na okay pa rin ang Infinix Note 12 G96. At ang maganda doon, of course, makukuha nyo na siya sa below SRP. And I think marami pa rin nag-o-offer ng brand new netong Infinix Note 12 G96. Meron pa rin to sa Infinix official store sa Shopee. Lalagay ko na lang po yung link nito sa description kung interesado kayo. Pero syempre napakadami na rin po neto sa FB Marketplace and Carousel na mga second hand. So yon, pwede naman kayo pumunta. So yun, pwede naman kayo tumingin dyan. Makakuha naman kayo neto ng nag-range sa 5 to 6,000 pesos. Kung wala naman kayo makita, available naman ng Green Hills. Ayan, marami po kayo makukuha ang Infinix Note 12 G96 dyan. So kung interesado kayo dito, I think meron pa nga itong brand new. Ilalagay ko na lang po yung link nito sa description.